Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV, and ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin, sigurado minsan naranasan nyo na rin to, or yung iba dyan nararanasan to ngayon. Yung minsan sa relasyon nyo, pakiramdam mo para kang nasa isang fairy tale. Dahil parang napakaganda at parang ang swerte mo sa relasyon na meron kayo. Pero minsan naman, pakiramdam mo parang hindi ka na masaya. Dahil feeling mo, hindi ka niya minamahal ng tama. Hindi siya mabait sa'yo. Hindi ka niya nire-respeto. At gusto mo yan sabihin sa kanya, pero natatakot ka. Natatakot ka na baka mali yung masabi mo at baka iwan ka niya. Siyempre, ayaw mo din mangyari yon dahil mahal mo eh. Kaya kung gusto mong sabihin na hindi ka na masaya sa relasyon nyo, pero ayaw mong masira kayo, yung gusto mo lang maayos yung maging problema at bumalik sa dati, yung pagsasama nyo. Ito, yung mga dapat mong gawin or dapat mong sabihin sa kanya. Kaya chill ka lang dyan dahil uumpisan na natin yan pagkatapos ng intro. So paano mo nga ba sasabihin sa lalaki na hindi ka na masaya sa relasyon nyo pero ayaw mo naman na maghiwalay kayo? Number 1 na dapat mong gawin, isipin mong mabuti. Bago mo sabihin sa kanya yung mga bagay na hindi nagpapasaya sa'yo sa relasyon, maglaan ka muna ng isang araw para isipin ang lahat kung bakit ka nga ba nakakaramdam ng ganyan. Kung bakit nga ba nararamdaman mo na parang may hindi tama sa relasyon nyo. Hindi yung basta-basta na lang nalalapit ka sa kanya tapos sasabihin mo na hindi ka na masaya. Dahil sigurado maraming tanong yan sa'yo. At kung wala kang maibigay na magandang sagot or explanation sa kanya, sigurado ang unang papasok sa isip niya, may iba ka na. Or may iba na nagpapasaya sa'yo. At imbes na maayos yung problema mo, lalo lang lalalayan. At sigurado, mag-iisip at mag-iisip yan ng iba. At pag-uumpisahan na yan ng laging away. Kaya lalong lalala yung problema mo. Kaya bago ka magsabi sa kanya, bago mo siya kumprontahin, dapat isipin mo munang mabuti kung bakit ka nga ba nakakaramdam ng mga ganyan. Para maging malinaw sa kanya at para maging maayos kung ano man yung tingin mo, yung mga nagagawa niya na hindi nagpapasaya sa'yo. Number 2, ihanda mo yung sarili mo. Lahat tayo hindi pare-pareho kung paano tumanggap ng isang problema or pagpuna galing sa ibang tao. Kaya malaki yung posibilidad na yung pagsasabihan mo ay maaaring umiyak, magalit, or baka may masabi siya ng mga masasakit na salita sa'yo. Kaya dapat nakahanda ka sa ganyan. Dahil yung malaman mo lang na hindi na masaya sa'yo yung partner mo, hindi biro yun. Masakit yun. At maraming papasok sa isip mo. Kaya minsan hindi ka na makakapag-isip ng tama dahil mangingibabaw yung emosyon mo. Kaya kung may plano ka na sabihin sa kanya na hindi ka na masaya sa relasyon nyo, dapat maghanda ka na at habaan mo yung pasensya mo. Maging kalmado ka lang at explain mo sa kanyang mabuti at malinaw yung mga nararamdaman mo. At kahit umiinit na ang usapan, wag kang papatol para hindi yan mauwi sa away. Para makapag-usap kayong mabuti at maayos nyo yung problema. Diba? Number 3, gamitin mo yung salitang ako. Para hindi magmukhang kasalanan niya ang lahat ng nangyayari, kaya ka hindi nagiging masaya sa relasyon nyo. Dapat gamitan mo ng salitang ako pag nag-i-explain ka sa kanya. Dahil kung direkta mo lang sasabihin na ikaw kasi yung ganito, ikaw kasi yung ganyan, ganito ka kasi, walay, sigurado maha-high blood talaga yan. At baka magsumbatan lang kayo. Lalo na kung sinasabi mo yan sa lalaki. Automatic yan, ipagtatanggol niya yung sarili niya. Kaya dapat wag mong idirekta na siya. Dapat
may ako din. Halimbawa na lang, lagi siyang lumalabas kasama yung mga barkada niya at lagi siyang late kung umuwi. Imbes na sabihin mo na saan ka na naman nagpupunta, lagi ka na lang nasa labas kasama yung mga tropa mo, marunong ka pa palang umuwi, yung mga ganyan. Bakit hindi mo sabihin na, Be, alam mo lagi akong kinakabahan pag lagi kang nasa labas. Lagi akong nag-aalala kung ano nang nangyari sa'yo. Lalo na kung hindi ka man lang nagpapaalam or nagme-message. 'di ba? Siyempre dapat humanap ka muna ng magandang timing bago mo sabihin yon. Hindi yung kararating lang niya, tapos gano'n agad yung babanat mo. Dahil para kang gano'n. At kung pinakinggan ka niya at naghanap siya ng solusyon sa nararamdaman mo na yan, matik yan. Mahal ka talaga ng lalaki na yan. Pero kung wala siyang pakialam at lalo lang lumala yung paglabas-labas niya, sign yan na mas gusto niya na hindi ka nakasama. Number 4, dapat makinig. Oo, gusto natin ilabas lahat ng naiisip natin at nararamdaman natin. Gusto natin sabihin lahat ng yan sa partner natin. Pero, kailangan mo din isipin yung emosyon ng partner mo. Kaya wag yung ikaw lang lagi ang nagsasalita. Pagsalitain mo din siya para hindi maging one-sided lang yung istorya. Para maging maayos at marinig mo din yung side niya. At sigurado may mga sasabihin siya na hindi mo magugustuhan. Or, sasabihin din niya yung mga maling nagagawa mo para depensahan niya yung mga banat mo sa kanya. Kaya dapat nakahanda ka sa mga ganyan. Or, kung alam mo sa sarili mo na may mali ka din, dapat aminin mo rin sa sarili mo na may mali ka. At dapat willing ka na magbago para ganun din siya pag may mga bagay na gusto kang baguhin niya sa sarili niya. 'Di ba? Number 5, sabihin mo yung mga gusto mong sabihin. Ang rason kaya hindi ka masaya sa relasyon nyo ay dahil may gusto ka sa relasyon nyo na wala doon. Marami yan, syempre. Posibleng nabibitin ka pag nag-aano kayo. Nawawalan siya ng time sa'yo. Hindi siya kasing sweet ng kumpare mo. At marami pang ibang rason dyan. Pero kung kakausapin mo siya pero wala kang balak na makipaghiwalay sa kanya, explain mo sa kanyang mabuti na sinasabi mo lang yung mga bagay na yan sa kanya para maging maayos yung pagsasama nyo. At wala kang balak na makipaghiwalay sa kanya. Pero, kung gusto mo na makipaghiwalay dahil paulit-ulit na lang yung problema, explain mong mabuti sa kanya na mas magiging okay kung hiwalay na lang kayo. Na mas okay na lang na hindi na kayo nagsasama. Dahil baka magkasakitan lang kayo kapag pinagpatuloy nyo pa yung relasyon nyo. 'Di ba? So yun, Reg TV nga po pala, and marami pa tayong i-upload na video. Abang lang kayo. Maraming salamat sa panonood, sa suporta, and ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless, peace, and goodbye. Happy New Year.